Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Bicol, ang Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Ecija. Dahil po yan sa shear line, nagbabala ang pag-asa ng posibleng flash floods at landslides sa high-risk areas. Dulot naman ang mararanasang malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, amihan naman ang magpapaulan sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Magandang umaga sa mga tagagasan Marinduque. Naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos ang panibagong insidente ng pagbangga nito ng resupply boat ng Armed Forces of the Philippines at patrol vessel ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Iniyak ng spokesperson ng DFA na si Teresita Dasa, ginagawa nilang lahat ng posibleng aksyon sa naturang insidente, kabilang ang pagpapatawag sa Chinese ambassador na si Huang Zilian. Simula 2020, umabot na ng kabuang 465 diplomatic protests ang inihain ng Pilipinas laban sa China at sa nasabing bilang 122 ay nasa ilalim ng Marcos administration. Bukod pa ito sa panawagan ng Pilipinas sa China na itigil na ang kanilang provocative actions. Ipinatawag nga ng Department of Foreign Affairs ang China's envoy sa Pilipinas kasunod ng pagsalpok ng China sa dalawang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero out of town ang Chinese ambassador na si Wang Zilian, kaya ang Deputy Chief of Mission ng Embahada na si Xiao Shiyung ang pumunta sa DFA. Nakapagpulong si Xiao kay Foreign Affairs Assistant Secretary for Asia Pacific Affairs, Eileen Menjola Rao, bagamat hindi pa nilalabas ang detalye ng mga napag-usapan. Una nang hinimok ni Xiao ang Pilipinas na tigilan ng pag-udyok, pag-atake at paninira sa China. Yan din ang paggawa ng mga delikadong hakbang sa South China Sea. Iginit na Xiao na sa kanilang Ayungin Shoal na tinatawag pa nilang Renai Jiao, kaya trespassing daw ang resupply boats ng Pilipinas sa naturang bahura. Inaiimbestigahan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Coast Guard ang pagbangga ng China sa dalawang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginawa ng Pangulong BBM ang direktiba sa ipinatawag niyang Command Conference sa National Security Council officials. Kabilang sa dumalo sa pulong, sina Defense Secretary Gibo Chodoro, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, National Security Advisor Eduardo Anio, at mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Presidential Communications Office, seryoso ang Administrasyong Marcos sa pagtugon sa nasabing maritime incident. Nawag ng PCO na dangerous, illegal at reckless ang ginawa ng Chinese Coast Guard na puminsala sa barko ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Target naman ng Philippine Coast Guard tapusin sa loob ng 5 araw ang investigasyon sa bangga ng barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan, ang Philippine Coast Guard Palawan ang magkakasa ng mabilisang investigasyon sa naturang insidente. Nakatanong ito sa tinamong pinsala ng barko ng Pilipinas na sinalpok ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Sinabi ni Galvan na isusumite kaagad ang resulta sa Pangulong Bongbong Marcos oras na matapos ang pagsisiyasat ngayong Biyernes. Magandang umaga sa mga Pilipino ho dyan sa South Korea. Kinundi na naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Matapos banggain ang kanilang malaking Coast Guard vessel, ang private supply vessel ng Armed Forces of the Philippines na magsasagawa lang ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Romualdez, nagkakaisa ang buong Kongreso sa pagkondena sa tangkang pagharang na naman ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagresulta sa banggaan. Iginit ang House Speaker ang nasabing aksyon ng China na hindi lamang mapanganib sa buhay ng mga sakay nito kundi malaking banta sa regional peace and stability. Nananawagan ng Speaker sa China, igalang ang mga batas na umiiral sa West Philippine Sea. At tiniyak nito na hindi kukonsintihin ng gobyerno ng Pilipinas ang pambubuli na ginagawa ng Chinese Coast Guard. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today pero bantayan nyo lang sa bandang hapon, baka umulan ha.
Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? Aba, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding bansa based on test sa chocolate, mud, and Sebelman cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo kasama si Noche Kakas. Ay, ala pa pala. Noche, standby ka na. Ikinulong sa Kamara de Representantes si Jeff Tumbado, ang dating executive assistant ng suspended LTFRB chair na si Teophilio Gadis III. Nagbosyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta para patawan ng contempt si Tumbado at wala naman tumutol sa naging motion ng kongresista. Ito'y matapos aminin ni Tumbado wala siyang pruweba sa alegasyon ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at base lamang daw po ito sa kanyang opinion. Tinermo na ng mga mambabata si Tumbado at sinabi ni Congressman Marcoleta na sinayang lamang nito ang kanilang oras. Ikukulong si Tumbado sa loob ng Batasan Pambansa Complex sa loob ng 10 araw. Iginit naman ang suspendidong LTFRB chief na si Teophilio Gadis III na imposible ang korupsyon sa ahensya kapalit ng prangkisa o pabor sa ruta. Ipinunto ni Gadis na hindi lang naman siya ang nag-aaproba ng mga ganitong transaksyon, dumadaan pa ito sa ibang concerned agency gaya ng Department of Transportation at mga lokal na pamahalaan. Ginawa ni Gadis ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Transportation na dinaluhan din ang dati niyang executive assistant na si Jeff Tumbado na ngayon ay hindi lang tumbado, nakakulong pa. Una nang ibinunyag ni Tumbado, 5 million pesos daw ang suhulan sa LTFRB at dinadala pa umano ang pera sa DOTR at sa Malacanang. Ingat po sa mga chismoso! Pinospende ng MMDA ang expanded number coding scheme sa 3 magkakasunod na holiday sa bansa. Walang number coding sa October 30 na dineklara ang special non-working holiday. Dahil sa gaganaping barangay at SK elections sa November 1 naman, araw ng mga patay, at November 2, All Souls Day. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na maagang planuhin ang kanilang pagbibiyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat din sa kanilang pagmamaneho. Sa lahat ho ng mga may lakad, mag-ingat ho tayo ngayon sa mga flu-like virus. At ang mga chikiting ho natin, pagbaunin ng family alcohol saan man po ang lakad nila, proteksyon laban sa mga mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households, sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan ho yung mabangong family alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na si Noche Kakas, live mula sa Marikina Public Market. Noche? Ngayong buntag, Perang Angel, ngayong Tuesday morning, narito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Marikina Public Market. Unahin ko yung bigas pa rin, Kuyang Angel, yung special, ang pinakamahal dito, yung ay 60 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman, Kuyang Angel, yung well-milled rice, 45 pesos ang kilo. Wala silang available na regular milled rice. Ang bangus naman dito, Kuyang Angel, yung medium size, ako mataas, 260 ang kilo. Pero yung bangus na large, lalong mataas, 300 ang kilo. Tilapia, tumaas din na sa 150. Habang yung galunggong na local, 260 ang kilo. But beef wrap naman dito, 440 ang kilo. Yung beef brisket, 380, habang ang kasim, 300 ang kilo. Yun po, 360, habang yung whole chicken, 180. At yung isama ko na rin yung itlog, yung medium size, Kuyang Angel, 8 pesos and 50 centavos bawat isa.
Yung ampalaya naman na tumaas na sa 100 ang kilo, habang yung sitaw nakapako pa rin sa 90, ang pechay native 80, kalabasa 70, talong tumaas din na sa 100, habang yung kamatis tumipa din ng gusto na sa 120 ang kilo. Carrots naman, ako yung Angel, 100, 680 ang kilo. Yung habichuelas, 100. Ang white potato naman, 240. Ang pechay bagyo, 120. Isama ko na rin yung sayote, 60 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman, yung local, 190 Kuya Angel, habang yung onion white, 170. Yung white onion na imported, 160 ang kilo. Garlic, imported, 160. At yung luya, 180 ang kilo. Isama na rin natin yung siling labuyo. Marami pa rin ang naghahanap, kahit mahal, 400 pa rin ang kilo. Kalamansi, 100. Lakatan, 120. Latundan, 80. Ang papaya solo, 70 pesos, habang yung mangga tumaas na sa 260 na ang kilo. Sugar white, 100. Sugar was 90. Sugar brown, 88 pesos, habang yung palm oil, 1 liter, 80, habang ang coconut oil 1 liter naman 85 pesos. So, yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Marikina City Public Market. Mula sa Kananan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Kaka, so tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Doche. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15. Oy, kanin is life. Pero paano nga ba kung may diabetes ka o kailangang i-monitor ang iyong blood sugar? Ang magandang balita sa mga hindi makahindi sa kanin, huwag laman anli ha. Dahil matagumpay nang nakapag-develop ang International Rice Research Institute ng IRI ng rice varieties na may low at ultra-low glycemic index na nasa 44 lamang. Aba! Karaniwang ho kasi 70 ang glycemic index ng white rice na nabibili sa merkado na mapanganib nga po sa mga diabetic, mga obese, at saka yung may mga tinatawag na cardiovascular diseases. Ayon sa IRI Interim Director General na si Dr. AJ Cooley, isimula na ang implementasyon ng nasabing rice option sa Pilipinas sa tulong ng PhilRice. Asahang magiging available na ito sa lokal na merkado sa susunod na 2 taon. Tagal pa pala. Relax na lang muna ho kayo ha. Basta wag mag-aanli para maproteksyon ang ating sarili laban ho sa diabetes. Hoy mga misis! Amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? May dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 9 na buwan matapos ibaba ang alert level 0, aba muli pong nagpaparamdam ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumaas ang seismic activity ng bulkan at naitala ang 87 volcanic earthquake mula October 14 hanggang kahapon. 29 sa mga pag-uga ay tinuturing na volcano tectonic o iniuugnay sa proseso ng rock fracturing na nangyayari hanggang 8 kilometers sa ilalim ng southern at western sectors ng Bulkang Bulusan. Gayunman, sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol, malabong itaas sa alert level 1 ang Bulusan ngayon dahil kulang pa ang mga parameters. Inaasahang makatatanggap naman ang Philippine National Police ng 8 patrol car mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, ang charitable arm ng Bloomberry Resort and Hotels Incorporated. Isinagawang turnover ng donasyong mga patrol car matapos aprobahan ng BMCI ang pagpapalabas ng 10 milyong pisong pondo para sa pambansang pulisya. Pambibili nila ng 6 na units ng Toyota cars. Congratulations sa Toyota Philippines. Ayon kay BCFI President Donato Almeda, malaking tulong ang patrol car para sa Southern Police District upang mapalakas ang kanilang police visibility at yun din ang pagtugon sa mga security concerns sa Entertainment City. Hindi pinayagan ng isang election officer ng Commission on Elections sa magsagawa ng media coverage
sa antay-bigay program nito na isinagawa noong October 19 sa Hagna, Bohol. Ang paliwanag nitong si Attorney Sopronio Madroña, election officer sa bayan ng Hagna, hindi kailangan i-cover ng media at i-record ang proceedings ng programa na dinaluhan ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan para sa darating na October 30. Tanging sina Renante Bernas, Bern Condor ng San Miguel Cable TV sa Hagna, Rick Obedencio ng Bohol News Today at Dave Responte ng DYTRAM and FM ang siyang nag-cover sa nasabing programa. Ilinunsad ng COMELEC ang kanilang kontrabigay program sa barangay Canupao Gym at inalakay ang mga probisyon kontra sa bigay program alinsunod sa COMELEC Resolution 10946. Ito naman itinalakay ni Fiscal Luz Bertudaso. Lawful propaganda, again din yung SOSE at iba pang may kinalaman sa eleksyon na tinalakay naman ni Election Officer Madrona at Peace and Order update naman mula sa PNP Hagna. Ang tanong nila ngayon, bakit naman kailangan ipagbawal yung coverage? mukhang may sapak ano ha. Nag-request ka ng coverage pagkatapos ayaw mo ipa-cover. Maganda umaga, Pilipinas! Pangalan nun? Election Officer Attorney Sopronio Madroña. Anyway, mamaya malaman nun natin mula kay Mayor J.R. Rañola ng Hagna ano ba talagang nangyari. Samantala, maging presyohan po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo wala pang kasaguruhan ayon naman sa Department of Energy. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Good morning, Let. Inilatag ng Department of Energy ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Management Bureau na kabilang dito ang kawalang katiyakan sa sitwasyon sa Gaza. Kinansela rin anya ng Jordan ang Peace Summit nitong nakalipas na October 18 na magbibigay daan sana para magkaroon ng commitment para sa sapat na supply ng langis ang mga oil-producing country. Ayon pa kay Romero, may apela rin ang Iran na i-boycott ng Muslim countries ang Israel. Bukod pa dito ang pagbabari ng stockpile ng US crude oil. Kaya naman ayon sa DOE, walang kasiguruhan kung ano ang magiging presyuhan ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. 421. Inuunahan lang tayo ng DOE na sorry, ala kami magagawa dahil diktaho ng world market yung presyuhan. Hala, sige, ilabas na inyong mga kabayo at gayahin ninyo si Supremo. Mga bayo na lamang pagpasok ng trabaho. Kandidato sa barangay chairman patay sa pamamaril sa Aguilar, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Patay ang isang kumakandidato sa pagkabarangay chairman sa bayan ng Aguilar matapos itong barlin sa ulo ng hindi pa nakilalang salarin. Sa ulat ni Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 11:05 ng gabi ng linggo naganap ang pamamaril sa barangay Bayawas, Aguilar, kung saan ang biktima ay nakilalang si Arnel Adolfo Flormata, kandidato sa pagkabarangay chairman ng barangay Bayawas. 41 anyos may asawa, admin supervisor ng Aboite Solar Services na nakabase sa bayan ng Aguilar. Sa investigasyon ay nabatid na katatapos lamang magsalita ng biktima sa kanilang meeting di Avance ng Team Pagbabago sa Sitio Kasagatan, Barangay Bayawas at magpapalit sana ito ng t-shirt sa kanyang sasakyang nakaparada sa gilid ng Barangay Road at habang papasakay sa kanyang sasakyan, binaril ito ng suspek sa ulo sa kasumakay sa naghihintay na tricycle at mabilis na tumakas ang salarin. Agad na nadalang biktima sa malapit na paggamutan pero idineklarang dead on arrival ng duty physician. Isang basyon ng caliber 45 na barilang natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen. Sa ngayon ay patuloy pang investigasyong ginagawa ng Pangasinan PNP hinggil sa pangyayari at ayon kay Aguilar Comelec Officer Mrs. Marisa Mindiguarin, hindi pa maituturing na area of concern ng Barangay Bayawas dahil anya hindi pa tapos ang ginagawang assessment ng kapulisan. Sa tala ng PNP, ito ang kauna-unahang insidente ng pagpaslang sa kandidato sa Barangay SK Election 2023 dito sa lalawigan.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, mga nagatras ng kanilang kandidatura para sa barangay at SK elections sa lalawigan ng Abra umabot na sa 254. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sergeant RH41. Naimbag na bigat, Romy. Mula sa 250, nadagdagan ng 4 ang nagatras ng kanilang kandidatura para sa barangay at SK election, isa para sa punong barangay at 3 sa SB members sa lalawigan ng Abra sa naganap na 2nd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference sa Regional Office ng COMELEC sa Baguio City. Sinabi ni Abra Provincial Election Supervisor Attorney May Richel Belmes, abot na sa 254 ang kusang loob na nag-withdraw ng kanilang Certificate of Candidacies. 49 ay para sa punong barangay, 71 para sa SB member, 24 para sa Sangguniang Kabataan Chairman at 70 para sa SK member. Anya, maraming SK chairperson at SK members ang nag-withdraw ng kanilang COC para iwasan ang isasampang disqualification cases dahil may malapit silang kamag-anak na nakaupo sa pwesto. Ipinaliwanag ni Attorney Belmes na kahit may mga reports na karamihan sa mga punong barangay at sangguniang bayan member ang persang pinatras, hindi pwede magsampa ng kaso ang COMELEC sapagkat walang nagrereklamo at nagsusumiti ng affidavit sa kanilang tanggapan. Samantala, ibininyag ni Attorney Belmes na may 8 kaso ng premature campaigning ang nai-record sa Abra, 2 sa Zone 6 sa Bangged, 1 sa Bila-Bila sa Lapadan at 5 sa Amtuagan, Tubo, Abra. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Gina. Ilang campaign materials naman na nakasabit sa poste ng ilaw sa Calapan City sa Oriental Mindoro, pinagbabaklas ng COMELEC sa Calapan. Detalye ng balita mula sa 96.9 Radyo natin Calapan mula kay Darwin Dico. Darwin. Nag-umpisa ng pagbabaklasin ng COMELEC Calapan. Noong Biyernes, Oktubre 20 ang ilang campaign material sa 12 barangay sa Calapan City, Oriental Mindoro na nakitang nakasabit sa mga poste ng ilaw, kung saan malinaw na paglabag sa tinakdang lugar o common poster areas ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa ahensya, bawal ang maglagay ng campaign materials sa mga puno, poste ng ilaw, kawad ng kuryente, mga health centers, barangay halls, public utility vehicles, eskwelahan, tulay, waiting shed at iba pang public buildings. Ipinagbabawal din ang pamimigay ng t-shirts, bowlers, sombrero, panyo, ballpen, foods and drinks at transportation. Ang sino mang lalabag sa naturang batas ay makakatanggap ng notice to remove o show cause order mula sa designated election officer. Ayon naman sa COMELEC Calapan, seryosong kanilang tanggapan na kapag ipinagbabawal ay hindi maaaring itolerate at automatic na kasama sa upland baklas. Samantala, matatapos ang campaign period sa Oktubre 28, 2 araw bago ang araw ng eleksyon sa October 30. Mula sa 96.9 Radyo natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ako si Darwin Dico, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Darwin. Samantala, sa Negros Oriental, Eastern Samar, nagpadala ng mga sundalo para naman i-secure ang eleksyon sa Negros Oriental. Detalye ng balita mula sa 90.9 Radyo natin Lawang mula kay Joyjon Valerete Acol. Joyjon. Nagpadala ng karagdagang 113 sundalo ang 8th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase sa Catbalogan City, Samar para tumulong sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa send-off ceremony sa Air Force Headquarters dito nakalipas laman na Huwebes, sinabi ni Brigadier General Perfecto Peña Redondo, Assistant Commander ng 8th Infantry Division, na ang nakadeploy na tropa ay isang composite team mula sa 4th, 46th, 52nd at 78th Infantry Battalion na ilalagay sa ilalim ng operational control ng 302nd Infantry Brigade ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Pinaalalahanan ng opisyal ang tropa na panatilihin ang disiplina, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao habang kinagampanan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin at bilang deputized ng Commission on Elections sa pagtiyak ng mapayapa, maayos, patas at tapat na halalan. Ang mga sundalong magsasagawa ng election duties sa Negros Oriental ay ipapakalat sa loob ng mga voting centers kasama ang mga pulis.
Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Negros Oriental ay may 9 na barangay sa ilalim ng Comelec Areas of Concern, kabilang ang 8 barangay na may inaiulat na presensya ng mga armadong rebelde at isang baryo na may matinding tunggalian sa politika. Plano din ng militar na magtalaga ng mas maraming sundalo sa lalawigan na magmumula sa iba't ibang unit sa Visayas para pangalagaan ng halalan kasunod ng kontrobersyang dulot ng pagpaslang kay Gobernador Roel Digamo noong Marso ng taong kasalukuyan. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.2. Ako si Joy John Valeretti Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jojon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 29 makalipas ang alas 4 na umaga, mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog. 7,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, hindi na muna ako magbibigay ng clue. Nadali na actually yung unang item, yung pangalawang item, at naibigay ko na rin ho yung prinsipyo ng P6. Kaya lang maliho ang pagkaka-organize. Ipadala po inyong masagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetect sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magandang umaga kay PGM Wick Veloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas. Huwag na kayong sumali, PGM, ha? Mamigay na lang kayo ng premyo, no, ha? Magandang umaga din kay Senator Lito Lapid. Senator Lito, yun daw mga blind masseur ng mga airport, hindi nyo na daw nadadaanan. Namimiss ka na nila, ha? Happy birthday naman kay Teodoro Caspe, dyan po sa California, US of A, at Pasig City. Si Lolo Teodoro po ay 93 years old ngayon. Batang-bata, ano, ha? 93 na po. Siya po originally taga Pasig, you know? Pero ngayon ay nandyan sa California, USA. Kahapon din naman, nag-birthday ng kanyang 84th si Attorney Peter Montojo ng Romblon. Ayan, ha? Yan po ang poging tatay ni Mayor Guard Montojo ng Romblon. Ayan, ha? Happy 84th birthday kay Attorney Peter Montojo, ang tatay po ni Mayor Guard Montojo ng Romblon. Magandang umaga, Pilipinas. Teka nga pala, DILGB to, PCO o LTFRB? Ang daming nagtatanong, bakit daw hanggang ngayon, akala ko ba sinuspende yung passerby fees, ano ha? Yung bang sinisingil sa mga delivery trucks, no ha? Na pumapasok po sa iba't ibang mga bayan dahil pahirapan nga naman yan, dagdag gastos yan, ano ha? Dito ho sa Maynila, eto, sinisingil na naman sila ng exemption permit. At kung hindi daw po makapagbabayad dito mga delivery truck, ano ha? Kay perishable, kung pangkargo, ano ha? May malaking multa. Doon sa mga tumatanggi, pinaghuhuli na sila. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Kinondena ng anak ng founding leader ng Hamas ang pag-atake ng terror group sa Israel. Kasabay nito ang pag-expose nitong si Mossab Hassan Youssef na nagsilbing espiya ng Israel at kalaunay humingi ng asylum sa US. Sa kanyang talumpati sa United Nations, sinabi ni Youssef na nagsusugo ang Hamas Group ng mga batang Palestinong sa Israel para mamatay. Ganito raw ang militanteng grupo para manipulihin ang international community at gumawa ng gulo upang makakuha ng pondo. Ayon pa sa expose ng Hamas o anak ng Hamas founding leader, ginagamit ng Hamas ang mga bata at kababaihan bilang human shield sa Gaza Strip. Pinayuhan ni Youssef ang Israel na gamitan ng gas ang mga underground tunnel sa Gaza na ginagamit umano para sa terror activity ng Hamas. Magugunitang tumiwalag si Youssef sa Hamas militants at nagpo-convert sa Kristyanismo. As a child, I was fed with hatred that Israel was our enemy and Israel was the source of our suffering.
where the Palestinian leaderships, from Yasser Arafat to Mahmoud Abbas to Abu Jihad, all of them were sitting in Tunisia, spending billions of dollars. In the meantime, they were sending children to die, throwing stones, facing Israeli soldiers. I was one of them. They used us. They sent us to the slaughterhouse. They wanted us to die. The shepherd thought, how many sheep I'm going to sacrifice today to get the attention of the world so maybe we get some more funds. Samantala, sa iba pang mga balita, balik tayo sa Pilipinas. Congresswoman Castro, kakasuhan naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye na balita mula kay Manang Milky Reganan, RH12 Manang Milky. Kasong grave threat ang isasampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang reklamo isasampa ni Castro ngayong umaga sa Quezon City Prosecutor's Office kasama ang mga abogado na sina Attorney Rico Domingo at Tony Lavinia ng Movement Against Disinformation at yung pang mga volunteer lawyers. Ayon kay Castro, ang kanyang hakbang ay tugon sa pagbabanta sa kanyang buhay ni dating Pangulong Duterte na nakaapektuhan niya sa kanyang kalayaan at seguridad. Base sa reports, pinagbantaan at balak umanong patayin ni dating Pangulong Duterte si Castro dahil sa pag-iingay at pagkwestiyon ito sa issue ng confidential funds. Paniniwala ng dating Pangulo, pinag-iinitan daw ang kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang OVP at DepEd ang dalawa sa 5 ahensyang idalisan ng confidential funds at ililipat sa mga security agencies sa harap ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Konsehal, maghahain naman ng reklamo laban sa hepe ng Bacolod City Traffic Authority. Alamin natin kung bakit mula kay Rex Cantong, RH46, may nga Rex. Maghain ang reklamo si Councilor Al Victor Espino ng lungsod ng Bacolod at resolusyon na magsasagawa ng investigasyon sa kanyang aligasyon na mayroong korupsyon sa Bacolod Traffic Authority Office na nangyari. Ang resolusyon i-file sa sesyon ng Sangguniang Panlunsod sa darating na Miyerkules o bukas. Ayon kay Espino, chair ng Committee on Transportation, 10 individual ang nagpaabot sa kanya para sa reklamo laban sa bitaw dahil umano sa korupsyon. Kini-question ni Espino kung saan nagbabayad ang mga violators kung kumuha ng motorsiklo dahil lagpas umano ng opisina dahil walang opisina sa City Treasurer's Office sa Bacolod City Police Office compound. Nagugat ang away ng konsyal at mismo ng hepe ng bitaw na si Police Major John G. Liba matapos ang isang insidente. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tamang salamat Rex. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Talim Island. Magandang umaga sa mga magaganda at mga pogi dyan po sa Iligan City. Sa mga taga-Lagro, good morning. At magandang umaga din po sa mga taga-New Zealand. Tumakas na preso naman sa Provincial Jail ng Zambales nitong nakalipas na araw ng linggo. Balik kulungan na. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Agad na naibalik sa kulungan ang 3 presyong tumakas ng Zambales Provincial Jail sa pamamagitan ito ng mabilis na aksyon ng Zambales PNP na pinamumunuan ni Police Colonel Ricardo Pangan Jr., Provincial Director. Ang 3 pugante na kinilala ng Zambales Provincial Police Office ay itong sina Bongbong Manalo Agalon, 28 anyos na nakulong sa kasong mutilation, Bernardo Sobrinilla Tanamal, 23 anyos na may kasong paglabag sa RA 10591 at BP 881 at Fernando de Malanta Jr. de la Cruz, 21 anyos
na may kasong robbery. Sa ulat, ang 3 preso ay napag-utusan umanong magtapon ng basura kamakalawa araw ng linggo at sinamantala naman nila ang pagkakataon upang makapuslit at nagtungo sa direksyon ng bayan ng Botolan. Kaagad silang hinabol ng mga tauhan ng provincial jail at sinundan din ng isang manhunt operation ng pinagsanib puwersa ng Iba Municipal Police Station, Botolan Municipal Police Station, Zambales Provincial Intelligence Unit at First Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Major Mark Louis Sigua. Ang 2 sa 3 pugante na sina Manalo at Subrinilla ay nadakip sa kalapit na barangay Bangkal sa bayan ng Botolan, habang itong si Dimalanta naman ay nasa kote sa kabilang panig ng barangay Palanginan sa bayan ng Iba. Samantalang pinapurihan naman ni Zambales Provincial Director Ken Ricardo Pangan Jr. ang Zambales PNP sa ginawang mabilis na aksyon nila Major Mark Louis Sigua na naibalik agad sa likod ng rehas na bakal ang 3 pugante. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Dako naman tayo na Mindanao. 4 na miyembro ng Pentagon Kidnap for Ransom Group na nag-ooperate sa bayan ng Blang sa lalawigan ng Cotabato sumuko sa militar. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karais 19. Assalamualaikum, Jun. Isang mapayapang umaga, Kuya Angel. 4 na miyembro ng Pentagon Kidnap for Ransom Group ang tuluyan ng sumuko sa lokal na otoridad sa bayan ng Blanco, Cotabato Province. Ang 4 ay formal na presenta ng pamunuan ng 90th Infantry Battalion sa ilalim ng pamunuan ng 602nd Infantry Brigade kay Blang Municipal Mayor Rosel Abonado. Ang 4 ay kinilalang sina alias Rob, alias Papia, alias Mista at alias Ronnie, pawang residente ng barangay Gaunan sa bayan ng Blang at namumuhay sa umagitan ng mga karahasan sa pamumuno noon ng napatay nilang boss na si Tahir Alonto na nag-ooperate sa bayan ng Blang at mga karatig bayan. Kasamang isinuko ng 4 ang kanilang mga gamit na armas, isang unit ng Barrett caliber .50 sniper rifle, 2 units ng RPG o rocket-propelled grenades at 2 bala at 3 rounds o bala ng grenade launcher. Ang pagsuko ng 4 ay malaking puntos umano sa isinusulong na mapayapang campaign period at sa halalan ng BSKE sa Oktubre 30 ng taong kasalukuyan sa bayan ng Blang at sa Central Mindanao ayon pa sa militar. Ang nasabing accomplishment ay bunga ng pagsisikap ng Infantry Intelligence Units ng Joint Task Force Central at ng Local Government Unit na labis na pinapupurihan ni Joint Task Force Central Commander Major General Alex Rillera. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran, Jun, maraming salamat. Buntag sa matig paminaw na ito diyan sa General Santos City. Sa mga suki natin sa Zamboanga City, buenos dias at magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Porac, Pampanga. Masantos sa kabasan sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Sa showbiz, dahil pa rin daw sa mainitin ng ulo, lalo na kapag nakakatoma. Si Baron Geisler, tatanggalin na daw sa kanyang teleserye. Bakit? Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinaratangan ng aktor na si Baron Geisler na nagkakalat ng fake news ang mga nagbabalitang tatanggalin siya sa teleserye niyang Senior High sa Kapamilya Channel. Naglabas kasi ng statement ang manager niyang si Arnold Vigafria na wala raw katotohanan ang kumakalat na kwentong problema itong si Baron sa taping ng Senior High. Takot na raw sa kanya ang mga batang co-actors niya dahil lasing daw ito minsan sa set at parang war freak ito kapag nalalasing. Yun pa ang mga karagdagang kwento tungkol sa kanya. Bawal na bawal sa set ang uminom ng alak kaya malaking violation itong ginawa ni Baron Geisler. Kaya pinag-iisipan na raw ng production staff na tanggalin na lang siya. Pero pinabulaanan ito ng kampo niya. Samantalang mawawala raw muna si Baron sa naturang teleserye dahil may 2 pelikula raw itong gagawin. Isang local production at ang isa ay pang international. Kaya pinayagan daw ng production ng Senior High na mag-leave muna siya at babalik na lang daw kapag matapos na ang commitment sa 2 pelikula. Pero pinagdududahan na ito ng karamihan na baka palusot lang daw ito. Baka tatanggalin daw talaga siya sa teleseryeng ito. Pero pinanindigan ni na Baron na hindi totoo ang mga balitang kumakalat tungkol sa
attitude nito sa set. Nagpasalamat na raw siya dahil sa marami pa rin trabahong ipinagkakatiwala sa kanya, kaya hintayin na lang natin kung makakabalik pa nga ba si Baron Geisler sa kanyang teleserye. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Sa iba pang mga balita, panukalang Mangwa Creative Festival para sa Tabuk City inilunsad. Detalye na balita mula sa 103.7 Radyo natin Tabuk mula kay Hilda Cortel Chico. Hilda, good morning. Naimbag na bigat, matagumpay na nakakuha ng paunang pondo na 250,000 pesos mula sa Department of Trade and Industry ang panukalang Mangwa Creative Festival ng Tabuk. Natanggap ni Acting Mayor Dick Balo ang grant sa ceremonial awarding para sa lungsod Creative Cities noong October 16, 2023 sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Ang paunang halaga ay inilaan upang simulan ang pagpapatupad ng Creative Festival simula sa 2 aktibidad na nakatakda sa Disyembre. Festival Management and Choreography Seminar and Workshop na naglalayong bigyang kakayahan ng mga barangay sa pagpaplano at pagsasagawa ng kanilang mga festival at liklikwos. Isang malikhaing paglilibot sa paligid ng agritourism, cultural at pamana ng mga atraksyon ng lungsod. Ang Mangwa ay creative festival kabilang sa 40 project proposal na nakatanggap ng pondo mula sa DTI sa ilalim ng lungsod-lungsad. A call for creative proposals towards building creative cities project. Ang panukalang proyekto ay ginawa ng isang technical working group na binubuo ng iba't ibang tanggapan ng Tabuk City Local Government Unit at local creatives sa pakikipagtulungan ng DTI Kalinga. Binabalangkas nito ang maraming aktibidad na naglalayong isulong ang mga malikhaing industriya ng Tabuk, kabilang ang mga audiovisual media, sining ng pagtatanghal, sining visual, disenyo, mga tradisyon na kultural na pagpapahayag at mga kultural na site. At iyan ang pinakahuling ulat mula dito sa 103.7 Radyo natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chicong, inyong naging tagapagbalita. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Hilda. Pinuri naman ang Kamara ang PIDEA matapos na bumaba ng 52% ang bilang ng mga nasawi sa anti-illegal drugs campaign ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs, saludo ang Kamara sa exceptional performance at outstanding efforts ng PIDEA. Kasabay nito, sinabi ni Barbers na magsasagawa ang kanyang komite ng mga pagdinig upang mas mapaganda pa ang kampanya laban sa pinagbabawal na gamot alinsunod sa direktiba ni Speaker Martin Romualdez. Suportado niya ito ng kapulungan, lalong-lalo na ang bloodless anti-drug war ng administrasyon ng Pangulong BBM. Sinabi pa ni Barbers na isa sa pag-aaralan ng kanyang komite kung kailangan nga ba ng karagdagang batas para mapalakas pa ang kampanya laban sa illegal drugs. Maganda umaga, Pilipinas! Ano naman kaya itinatago ng COMELEC at ayaw nilang ipakover ang isang event dyan po sa Hagna, Bohol na para ho naman sa education campaign ng mga kumakandidato? Kasama natin si Mayor Joseph J. Aranyola ng Hagna. Mayor, magandang umaga. Mayor? Ay, naputol si Mayor. Teka muna, si Kasendo ng Grupong Sinag. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kain Jeff. Oo, Kasendo, paano ito ngayon? Sabi ho ng DA, wala naman dahilan para magpatupad tayo uli ng price cap this coming month dahil sufficient naman ang ating harvest. Do you join that wisdom? Yeah. Sufficient ang harvest natin. Pero ang nangyari kasi is ang palay na sa 27 pesos ang pagbili, no, sa magsasaka sa Pangasinan, and sa Isabela na sa 28 pesos na. So ibig sabihin yan, pag ito is ma-deliver sa Manila, ang presyo is nasa between 49 to 50 pesos. Yun ang nakikita natin within these few days. So, yun ang tataas yung retail price. Teka muna, akala ko ba marami pang imbak? So kung itong hinarvest na ito, hindi pa ito. Siyempre, imimil pa ito. It will take gano'ng katagal bago may transfer? Mga 1 buwan pa?
Ngayon kasi bumibili na yung yung Isabela Miller kasi bumili sa Pangasinan at sa Nueva Ecija ng 27 pesos. No? Kung 27 pesos yan, tapos dinala pa sa Isabela. So, ang ibig sabihin, yung puunan nila nasa 28 more or less per kilo yan. Tapos kung ito is Manila, ito is almost 44 pesos ang puunan ng Miller. No? Tapos di-deliver sa Manila. So, ang mangyayari dyan is plus 150. So, nasa 45.50. Kung yung retailer at yung wholesaler plus 4 pesos. So, almost 50 pesos na yan. No? Yan ang sinasabi natin. Kaya sumulat tayo kay Presidente na magkaroon ng cap na 45 para bumaba yung presyo sana ng palay at bumalik sa 25 pesos. So, ibig nyo sabihin, 20. Kasendo yung pamimili na 27 pesos per kilo, artificial. Or talagang gusto lang nilang tulungan. Baka naman gusto lang nilang tulungan. Gusto lang ng mga millers na tulungan yung mga magsasaka. Pwedeng kasi yung import, no? Remember yung import kasi ng Thailand. Ang Vietnam kasi tumaas ng $30, no? So from $600 per metric ton, so umakyat ng $680 yung itong premium price. And yung itong Thailand ang medyo mababa pa ngayon, nasa $580 per metric tons. Ang mga restaurant siguro, instead of imported rice ang bibilihin, itong premium rice, baka itong mga miller ang nagbibigay. Kasi yung mga importer, kung nakita natin na mataas yung presyo sa labas, dito bibili kasi harvest sa atin. So, yung presyong dito sa ating bansa, kung i-compare mo dun sa Vietnam, mas mura pa rin tayo. So, binibili yung mas mataas dito sa atin na palay. So, advantage ng mga magsasaka. Pero, siyempre, yung retail, tataas ang retail price. Hindi kaya ba, alam ba ng DA yung computation na binabanggit nyo? Kasi sabi nila, hindi tataas ng ganon kasi meron nga tayong sufficient. Hindi pala sufficiency. Ang sinasabi ninyo, yung cost ng ng pagbili nila. Siyempre, hindi naman, mga negosyante yan, siyempre, babawiin naman. Hindi naman papayag palugi yan, no? Di ba? Yes, I think siyempre nung tinanong sa DA, wala sila sa ground that day. Nasa meeting sila, no? Siguro ang reaction nila is 3 days before monitoring, yung 3 days ago. Hindi yung actual. That is last week. So delay yung monitoring nila, pero yung actual situation talagang tumaas na sa ground. Yan ang sinasabi natin. So kung hindi mabuti, so tataas talagang presyo. So ngayon kasi yung miller ng Pangasinan and Nueva Ecija sumabay na dun sa pagbili, no? Yung mga pupunta dun sa kanila. Kung hindi, wala silang mamimili. So kaya tumaas yung presyo. 27 ang pamimili kahit sa Nueva Ecija? Yeah, 27. Bang ganda. And of course, yung Isabela, iaakit na sa Isabela, di mas mataas pa rin. Ang corn, magkano ang presyo ng corn? Ang corn, mas mababa. Ang farm gate, nasa 19 to 20. Magkano? 19 pesos. Uy, mataas pa rin yun. Mataas pa rin yung 19 mataas na yun. Pa rin. Mataas pa rin. Okay. So, kumusta ang presyo ng livestock natin? Manok, baboy, November na next week? Ang livestock medyo mababa. Sa
100. Average sa Luzon is nasa 165. No? More or less, break-even ng mga livestock yan. Okay. Yung presyo ng manok, nasa 95 pesos ang live weight ngayon. Yung dalawa naman, compare last month, mas mababa. Kasi from 175 yung baboy, no, per kilo. Yung sa manok naman, umabot ng 105 last month yan. So, mas mababa yung manok at baboy. Okay. Pero ang problema nga natin, marami pa yung mga nakaimbak na imported na nasa mga refrigerated warehouse, di ba? Yun ang problema doon. Pero siyempre, yung retail hindi masyadong bumababa. Kaya nga mas mababa yung farm gate. Wow, mababa ang farm gate pero yung retail price mataas pa rin. Parang sibuyas lang 'yan, 'di ba? Sana naman wag nang magbigay ng panibagong import permit. Kawawa naman yung magsasaka. Kasendo, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag, ayan, yun ho yung rasyonale kung bakit sinasabi nila magpataw na muna ng price cap dahil kung hindi, malamang sumirit na naman pataas ang presyo ng bigas sa mga susunod pong mga linggo dahil nga mataas ang farm gate price, 27 na ngayon. Ang pamimili ho ng NFA nasa 24 lang. Talaga hindi ho sila bebentahan. 27 versus 23. 23 versus 27. 4 na piso per kilo ang kalugian mo pagka hindi ka nagbenta sa mga traders. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, birthday pala ngayon ni Dr. Willie Ong. Happy birthday, Dr. Willie Ong. And more birthdays to come. Ayan. Andyan na si Mayor JR. Wala pa. Sige. Patuloy muna tayo sa mga balita. Sa iba pang mga balita sa lalawigan. Operation Claro Outreach Program. Nagkaroon ng post-operational consultation sa bayan ng Buwak sa Marinduque. Anong operation na yan? Alamin natin mula sa 105.7 radyo natin Buwak mula kay Carlvin Raspar. Carlvin. Magandang umaga, Pilipinas. Kamakailan ay nagbalik ang mga doktor sa pamumuno ni Dr. Federico Malubay para makita at kumustahin ang mga mamamayan sa Buwak, Marinduque na naoperahan sa nakalipas na Operation Claro. Matatandaan na ang medical mission na ito ay nakatulong sa mahigit na 3,000 mga mamamayan ng Buwak dito sa lalawigan ng Marinduque. Lalo na sa mga senior citizens na muling maibalik ang linaw at liwanag ng paningin. Ang malawakang medical mission na ito ay ginamot at naoperahan ang mga mamamayan na may problema sa paningin katulad ng katarata na inihandog ng libre kasama ang mga gamot at ekspertong patnubay ng ating mga volunteer medical doctors na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 94 million pesos na isa sa pinakamalaking medical missions na ginanap sa probinsya ng Marinduque. Nagpasalamat ang Sangguniang Bayan ng Buwak sa pamumuno ni Mayor Army Carion sa mga doktor na nagpamalas ng kahusayan at malasakit sa nakaraang optical medical mission. Mula dito sa 105.7 Radyo natin FM Buwak, Marinduque, ako si Carvin Ross Park kasama sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Calvin. Samantala, malungkot na balita ha. Nakikiramay ho tayo sa mga naulila ng pagpanaw ni Dr. Jerry Hanairo. Si Dr. Jerry Hanairo po ay kilalang doktor dito po sa National Capital Region dahil naging regional director po siya ng NCR. Rest in peace, Dr. Hanairo. Nakasama natin to sa maraming buntis congress natin nung nandun po tayo sa kabilang network. Dr. Jerry Hanairo, saan ka man naroroon, mamimiss ka namin. Alam ba ninyo na ang sleep deficiency o puyat, stress ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression ang mga kulang sa tulog? Ayan. Kaya ang sabi nga ho ng mga dalubhasa, para tayo medyo mabalik yung glow, maiwasan ang pagdami ng tigyawat, tapos nakaka-recover ho tayo kahit nakulang ng ating tulog, kinakailangan ho natin ng magandang
tulog para magkaroon ng magandang gising. Buti na lang, nandyan na ho yung Ultabayo. Ang Ultabayo po ay produkto na nagtataglay po ng postbiotic food supplement. Ang postbiotic po naman ay na-develop po ng mga Hapon dyan po sa Japan. No? Siyempre, nandun yung mga Hapon. Na-develop po ng mga Hapon, ng mga dalabasang Hapon. Inaral ho nila ito kung paano nga ba ibubus ang immune system ng isang tao. At ang function ho nito, ina-activate po yung commander ng ating immune system para humalabanan ng mga sakit at mga impeksyon. Nakakatulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, para magkaroon ng sapat na lakas kinabukasan. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado ng Food and Drug Administration. Ang Ultamayo capsules po ay mabibili din sa Lazada, Shopee at TikTok. Hanapin lamang po ninyo o makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng mga pagbabago, stressful ang buhay, kinakailangan natin ng kaagapay, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng masarap na tulog. Diyan natin kasangga ang Ultamayo. Available dyan po sa Zamboanga City, sa John's Pharmacy, at sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy. Eto na, kasama na natin si Dr. J. Aranyola, Mayor J. Aranyola ng Hagna Bohol. Mayor, may buntag. Buntag, Kuya Angel. Hala, kung sa may nahitabo dito sa kuwan, meeting sa Comelec nga babagan man ang pag-cover sa mga taga-media. Kini panahon na medyo mura o dili normal sa among lungsod tungod kay sa panghitabo doon na pamanggoy usa ka backgrounder niini, no? Yung pong sa eleksyon na to, unang-una ang aming municipality humingi na matransfer ang aming Comelec Hagna election officer na si Attorney Prony Madrona for conflict of interest dahil po ang kanyang asawa incumbent barangay chairman Imelda Madrona sa barangay Pungamar ay tumakbo din for re-election. Agoy! Election officer ang asawa tumatakbong barangay chairman? Opo, and isa din po sa aming hinihingi, pag-request naman na mapalitan yung Assistant Provincial Prosecutor Luz Zamora Bertudaso as a member ng Hagna Municipal Committee on Kontrabigay, again, for conflict of interest. Dahil yung kanyang kapatid naman, si Delmar Zamora, is running also for punong barangay. Doon po nagmula yan. Kaya kami naman sa aming hanay, in fact, kasama na nga naman din sila bago yung gumawa ng aming municipal Comelec officer, meron din talagang ginawang isa pang launching Hagna kontrabigay sa Piniliay na nangyari noong October 16, Monday. Biro mo, dumating ang aming Bishop Patrick Daniel Parcon ng Diocese of Talibon. And then, in behalf sa aming Provincial Police Director, dumating din po ang kanyang deputy na si Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo. And sa hanay naman po ng DILG, nandoon si Director Leocadio Trobela ng Region 7, ang kanya pong Provincial Director na si Jerome Gonzales sa Province sa Bohol, at siyempre yung MLGOO namin na si Attorney Anthony Dalida. And sa hanay naman ng Comelec, dumating yung Assistant Comelec Officer sa aming bayan, si Liliatan. Doon mainit talaga na pinag-usapan, pinapaliwanag na kontrahin lahat ng bigayan. No vote buying talaga. Okay. At sa laking surpresa ko, hindi dumating itong si Attorney Prony Madrona. At gumawa din naman sila ng sarili nila noong October 18. Kami, October 16. Sila naman, October 18. No?
At yun, doon nangyari yung medyo mainit dahil hindi namin maintindihan kung tayo mga public service and servants gusto nating malaman lahat kung ano ang dapat gagawin, ito naman pinagbawal niya. So doon nagkagulo dahil siyempre, kinukomplain namin. Mayor, bakit? Mayor, physically gipahawa ang mga taga-media? Yes, talagang. Kakaiba nga, ano ha? So, Pero, hinto kayo, walang coverage, at dapat respeto. Di namin alam saan ang respeto hinihingi niya. Mayor, si attorney hanggang ngayon, election officer pa rin siya. Well, we are very happy na si Atty. Prone Madrona ay na-relieve noong October 19. Na-relieve na, okay. Pero yung isa pang issue na gusto naming ma-correct, yung pag-replace sana ng provincial prosecutor as a member ng Municipal Committee on Contra-Bigay. Okay, anong pangalan nito? Provincial Prosecutor Los Zamora Virtudaso. Zamora Virtudaso. Okay. Kasi mamaya makakausap natin si Chairman Virtudaso. Okay, sige. Nang ano naman nung committee doon sa Kontrabigay. Yes, sa aming bayan. Okay. Mayor, dagang salamat ha. Thank you for joining us. May buntag. Maraming salamat, Kuya Angel. Si Mayor J.R. Ranyola po ng bayan po ng Hagna. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, para ho naman sa mga taga-lalawigan ng Quezon, available pa rin ho yung mga planting material ng kakao galing Davao. Makipag-ugnayan lamang daw po kayo kay Governor Helen Tan o sa provincial na government. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog ng Quezon na dati umaasa sa kopra, ngayon po ay nakapagtatanim na po ng kakao sa ilalim po ng kanilang mga nyugan para meron ho silang extra income. At ngayon, nag-develop na ho sila ng sarili ng brand ng Tangerine Chocolate. Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon at ito ay available sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan ay nakuha ho yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao at yan po ang dinala dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim nga sa ilalim ng mga nyugan. Ngayon, meron pong mas higit 10 variants ng Tangerine Chocolate na available. Pwede ho ninyong ipangregalo sa Pasko para sa inyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na doon ho sa mga gustong magpadala ng masarap na chocolate locally made sa Pilipinas. Tangerine Chocolate available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang susuporta sa ating mga lokal na magsasaka kundi ang ating kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Si Patrick Dalmundo mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Patrick, kumusta ang magiging lagyan ng panahon? Magandang umaga po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, patuloy yung pagkira ng amihan sa may Northern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. At gayon din bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Cordillera at ng Ilocos Region. Samantalang umiiral pa rin itong shear line sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon kung saan inaasahan natin sa buong maghapon ng maulap na kalangitan at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Camarines Norte at sa may Camarines Sur. At dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung kalangitan. Programat may matataas pa rin mga chance ng mga thunderstorm, especially sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, at maaari pong magkaroon ng mga severe thunderstorm events na maaari pa rin magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinag-ingat pa rin yung ating mga kababayan, patuloy ang ating monitoring sa ating panahon, at pagdala pa rin tayong lalong-lalo na sa hapon at sa gabi tuwing magkakaroon ng mga pag-ulan. At sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na low pressure areas, loob at labas ang ating PAR na maaaring maka-apekto sa atin sa mga susunod na mga araw, bagamat asahan pa rin na magpapatuloy yung epekto ng amihan sa may bahagi ng Northern Luzon, at pagdating po ng araw ng Thursday or Friday, ay possible na mas lumakas po yung epekto ng hanging amihan na maaaring umabot hanggang sa may bahagi ng Southern Luzon. At sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warnings sa mambaybayin ng ating bansa, malayang mga kapalaot, yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon, kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa mataas sa mga pag-alon dulot ng hanging amihan.
At yan po muna ang latest. Patrick? Yes po. Anong weather natin, range ng temperature, Metro Manila? For Metro Manila po, asahan natin ang range ng ating temperature ay nasa 23 to 30 degrees Celsius lamang. At dito naman sa may Tagaytay, 21 to 29, Baguio City, 16 to 22 degrees. Davao? Sa may Metro Davao po ay nasa 24 to 34 degrees. Mainit. Cebu? Yes po. Sa Metro Cebu ay 25 to 31. Sir Angelo, yung usually po, yung trend natin pagdating ng ganitong buwan, medyo malamig po tayo sa may northern, sa may part ng Luzon, pero pagdating naman po sa Visayas at Mindanao, may kainitan naman po. Yun nga, differentiation. Dapat, di ba, pare-pareho tayo malamig. Kasi magpapasko. Anyway, maraming salamat, Patrick. Thank you. Maraming salamat po at magandang umaga. Si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga gustong makaiwas sa baha, ayan, sa mga flooding, yan, bili ho kayo ng bahay dyan po sa Central Luzon, sa Sibera, Mabalacat. Sabi ni Malu Cabral, ito experience nila. Flood-free area. Kahit na hunong panahon na medyo may kalakasan ho mga pagulan. 20,000 pesos all-in down payment po naghihintay at lipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintahi ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At ang kagandahan kung ngayon ho kayo bibili, matik ka. Qualified na ho kayong mag-avail o makakuha po ng raffle entry para po sa kanilang premyong bagong bahay. So may chance ka nang magkaroon ng bagong kotse kapag bumili ka ng bagong bahay. Ayan, ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nandyan ho sa township mismo yung simbahan, eskwelahan, di ba? Palengke, ba? 0996-501-5555 at 0947-434-5555. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Marangkada na ang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Aray ko! 95 centavos per liter ang tinaas sa gasolina, 1.30 sa diesel, 1.25 naman sa kerosene. Paliwanag ng Assistant Director na si Rodela Romero ng Department of Energy, ang panibagong pagsipa ng presyo ng petrolyo ay dahil nabawasan ang nakaimbak na langis ng US dahil sa tumataas na demand at panawagan din ng Iran sa Organization of Petroleum Exporting Countries na magpatupad ng oil embargo sa Israel. Sabi nga po ng DOE, unpredictable ang magiging presyuhan hanggang sa mga susunod pang mga araw. Nakipagpulong naman si Senator Bongo sa isang grupo ng mga Filipino community sa United Kingdom. Ginanap ito sa isang sikat na restaurant sa London. Si Senator Go ay nasa official visit sa UK kasama sina Senate President Mick Zubiri at Senator Grace Poe sa imbitasyon ng British Group Inter-Parliament Union bilang kinatuwa ng Senado mula October 16 hanggang 18. Sa ginanap na meet and greet ng grupo na binubuo ng mga Pinoy na naninirahan sa London, nangako si Senator Go na isusulong ang kapakanan ng mga OFW at poprotektahan sila kahit sila'y nasa ibang bansa. Habang sinaksihan naman ang camaraderie ng mga Filipino community sa London, namahagi si Senator Go ng mga token para sa mga OFW leaders. Ayon kay Senator Go, dapat ipagmalaki ang mga Pinoy medical frontliners sa UK, partikular na ang mga nurse na kabilang sa pinakamahusay sa buong mundo na may tuturing na bayani ng modernong panahon. Nagkakaisang naglabas ng manifesto ng suporta ang Visayan Bloc kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasunod ng ingay sa politika na nilikha ng ginawang reprioritization ng Kamara de Representantes sa paggamit ng confidential fund. Sa pamumuno ni Romualdez, sinabi ng Visayan Bloc na napagtibay ng kapulungan ang mahalagang panukalang batas para sa pagsusulong ng social justice, pagpapaunlad ng ekonomiya at environmental sustainability. Kabilang sa mga lumagda ay sina Congressman Francisco Kiko Benitez ng Negros Occidental, si Richard Gomez ng Leyte, Jocelyn Linkay Chong ng Negros Oriental, Congressman Carlito Marquez ng Aklan, Edgar Chato ng Bohol, Lawrence Defensor ng Iloilo at marami pang iba. Samantala, sa iba pang mga balita,
Ang mga miyembro po ng gabinete obligado pa rin dumalo sa pagdinig ng Senado. Ayon naman ito kay Senator Juan Mig Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond Paz, RH28. Raymond. Hindi maapektuhan ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Ito ay sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema at tinabla ang petisyon ng Senado sa pagbabawal noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kabinete na humarap sa mga Senate hearing. Ito ang paniniwala ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa petisyon ng Senado. Ayon kay Zubiri, na-dismiss ang kanilang petition hindi batay sa merito ng kaso kundi procedural dahil premature ang filing nito. Nire-respeto umano nilang desisyon ng Korte Suprema at pag-usapan ito sa susunod na pulong ng Senado. Tuloy ang kanilang pagpapatawag ng mga investigasyon sa Senado in aid of legislation at obligado ang mga ipatatawag na opisyal ng administrasyon na humarap. Una na ito nagkain ng petition sa Korte Suprema ang Senado upang questionin ang kautosan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kabinete na huwag humarap sa mga investigasyon, lalo na sa mga usapin ng katiwalian ng kanyang administrasyon. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California, US of A. Patunay sa pagsusulong ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kapakanan at kabuhayan ng mga Pilipino, ang mga ginagawa nito para mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa Saudi Arabia ang may 200,000 manggagawang Pilipino. Ito naman ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos malagdaan ang 4 na kasunduan sa pagitan ng mga kumpanya na nakapasa sa Pilipinas at Saudi na magbibigay ng oportunidad sa 100,000 mga manggagawa para makapagtrabaho at punan ang demand ng Saudi Arabia salig naman sa Saudi Vision 2030. Sa 4 na kasunduan, ang pinakamalaki sa naturang sa mga agreement na napirmahan ay ang $3.76 billion na proyekto sa pagitan ng Al-Jir Human Resources Company at ng Philippine Association o Philippine License Agencies of the Kingdom of Saudi Arabia para naman sa Human Resource Services. Inaasahang magre-resulta ito sa 200,000 trabaho para punan ang pangangailangan ng Kingdom of Saudi Arabia alinsunod nga sa Vision 2030. Samantala, lalaking pulis umasta ano to? Anyway, meron daw pong bitbit na hindi lisensyadong baril na huli ho naman ang PNP. Detalye mo lang kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Rigel. May buntag Kuya Rigel sa bisa ng warrant of arrest na inisyo niya dyan sa Glenda Cabillo ang barid na Restriction 24 dito sa Caloocan. Pinasok ang mga otoridad ng bahay ng umano'y suspect sa pagtatago ng hindi lisensyadong baril sa Balintawak Street, Banyaan na Barangay 175 Cabarin, kung saan ay nakuha dito ang nakatago na baril sa kanyang kwarto. Itong suspect na si alias Ruben. Isang 38 caliber revolver pistol ang nakuha na mayroon pang 16 na nakareserva. Isinailalim sa surveillance operation na suspect dahil nga sa mga reklamo na pulis pumasta dahil sa pagdadala ng baril na kinakatakutan sa lugar. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Section 28 of Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Administration Obligation Act and BP 881 o Omnibus Election Code. Inimbestigan pa rin ang suspect kung bakit nagdadala ng baril sa kabila ng ipinagbabawal nito lalo na malapit na ang barangay election. Sa kaulanan sa Pilipinas, DZRH, ako sa RH23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayun, umaas ng pulis. Dali ka, loko. Bit ka pa ng baril, wala ka namang exemption. Kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nakakapagpahinga pa ba kayo, Chairman? Alam niyo naman, hihinga lang ng konti, hinga. You're all over. Okay, sa Abra ho, nabawasan na naman yung kumakandidato. Ano ba talagang nangyayari dito?
Yung mga elders po kasi nila, yun po yung kahapon nga po nung tayo nakapag-conference sa ating Philippine National Police, tapos nakausap din natin ang Regional Director ng Philippine National Police doon sa Abra, na talagang inimbestigahan po kasi nila, Sir Angel, at ang lumalabas yung mga elders nila, yung mga nakatatanda sa pamilya, yun kasi nakikipag-usap doon sa mga kandidato upang wag na lang tumakbo at wag na magtuloy. So ibig sabihin, sinesettle na lang nila among themselves kasi nga magkakapamilya kasi yung po tumatakbo. Pero yung mga pananakot, wala po yun. Wala pong gano'ng mga pananakot dahil siyempre po, hindi papayag ang PNP at hindi rin tayo papayag na magkakaganon. So it's more of agreement na lang. Umurong na lang. Ganung lugar po. Oo. So sa mga ganung lugar kasi, Sir Angel, alam niyo naman, nag-uusap-usap at lalo yung may mga nakatatanda, yung mga elders na tinatawag nila, yun ang nakikipag-usap at sinasabi na ano na lang, na wag nang mag-back out na lang, wag nang tumuloy, isa na lang munang pagbigyan. Ganun po yung nangyayari mga usapan. Chairman, alam mo maganda yan ha, kasi alam naman natin, ang mga naglalaban-laban dyan sa Abra, mga magkakamag-anak. No? Maganda yun. Sana kung pwedeng... Kahit sa Mindanao, Sir Angel, diba? Kahit sa Mindanao, mga tribo-tribo, yung mga tribo, yung mga naglalaban, and therefore may mga elders po kasi sila. Maaaring tayo dito sa Metro Manila, hindi medyo kakaiba sa atin yun, pero alam niyo po sa probinsya talaga, at ako naman ay taga-probinsya rin, naintindihan ko po kapag kayo mga nakatatanda na ang nakipag-usap sa'yo, at naglambing sa'yo. So therefore, talagang pagbibigyan mo. Sana naman, pati sa local election, sa midterm election, ganun ang sitwasyon. Hindi sila din nagpapatayan. Di ba? Sana kung may ganitong mga intervention, Chair, hindi magkakaroon ng patayan eh. Hindi magkakaroon ng karasan. Yung family system natin, Sir Angel, yung pamilya natin, hindi ko alam kung yan ay maganda o yan ay pangit, pero sa isang banda, hindi ba, yung mga hindi nag-aaway sa barangay, masisettle na lang kaysa yung magkakapamilya, magkakamag-anak, yun ang naglalaban-laban, and therefore, hindi nag-uusap, pati tuloy mga apot, mga kaliitang bata, sila mismo nagkakaaway hanggang sa lumaki. Oo, lalo pa sa barangay, dahil syempre yan, magkakakilala talaga yan. Di ba? Tama po kayo, Sir Angel, tama po kayo. So, walang takotang nangyayari, kundi pakiusapan. Ay, maganda naman. Wala po, Sir Angel. Hindi po makatotohanan dahil in fact, plano nga sana natin ngayong araw na ito, pupunta na lang kami sa Abra upang kami mismo mag-iimbestiga at mag-aalam. Kaya lang po, yung regional director, kasama ko po kahapon, nasa tabi ko, nasa gilid ko mismo, si Chief PNP, at tinatanong namin mabuti yung regional director. Sinasabi niya, kung talaga naman kakailangan, siya mismo ang mag-aaksyon. Total meron kaming mga dagdag na tropa dyan sa mismong Abra, and wala pong ganong klaseng mga pangyayari base doon sa ibang nababalita. Siguro po iba, minamagnify, wala naman, hindi makatotohanan. Ayun, kaya nga minabuti nating sa inyo naman galing. Ayun naman pala ang settlement doon eh. Anyway, yung dito naman sa Hagna, Bohol, at least na-settle na pala, na-relieve na ho pala yung election officer na may kumakandidat, yung asawa ay kumakandidatong barangay chairman. Ano ha? Naayos na. Pero ang nirereklamo nila yung provincial prosecutor na meron ding kamag-anak na tumatakbo. Yung provincial prosecutor po kasi, Sir Angel, ay hindi disqualified sapagkat siyempre po ito ay barangay at SK election. Ang provincial prosecutor ay madi-disqualify lamang kung sakasakali pong ito ay national and local election sapagkat ang provincial prosecutor po, Sir Angel, ay miyembro ng Provincial Board of Canvassers na nagproklama ng governor at saka congressman. Hindi, ang sinasabi nila doon sa bantay, bantay daya ba yun? O bantay bigay? Sana naman daw, wag na maging active doon. Anyway, pero sabi nga... Kontra daya siguro. Kontra daya. Pero sabi nyo nga, hindi naman natin ito pwedeng panghimasukan dahil provincial-wide yung kanyang saklaw. Wala, hindi po tayo national and local election. Pero kung next year, next 2025, at siya may kamag-anak na tumatakbo, dapat disqualified siya bilang miyembro ng Provincial Board of Canvassers. Okay. May report kanina na napatay na naman. Sa ngayon, anong tali na natin? Yan po sa Masbate, Sir Angel. As of kahapon, base sa report ng PNP, mga 22 na po ang confirmed na election-related. Actually, mababa pa po yun. Ayaw naman natin sabihin na parang may mataas pala, pero mababa po yung 22 na election-related violence sapagkat Sir Angel, kinakailangan i-verify po kasi meron po kasi minsan violence o pagkamatay na porkit nangyari lang sa loob ng election period ay makukonsider na election-related. Hindi po katulad halimbawa, Sir Angel, nung pagtambang sa governor ng Misamis Occidental.
So yan naman po ay, although yan ay nangyari sa election period, hindi naman po talaga election related, hindi naman tumatakbo si Governor Sabagay, bilang barangay chairman. Okay, Chairman, kaya din ho kami napatawag. Maraming nagtatanong, paano daw ho yung absentee voting? Will it be implemented ngayon sa barangay? Ito po, para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin, wala po tayong absentee voting kapag barangay SK election. Sapagkat, siyempre po, ang iboboto po dito ay ang barangay at SK candidates natin. Pag po kasi absentee voting, ang binoboto natin dyan, halimbawa po, ang media bumoboto absentee voting kasi nga mas maaga sila bumoboto tapos hindi sila makakapagboto sa mismong araw ng election dahil nagsiservisyo po sila. So, ang iboboto lang po ay ang national position. Halimbawa po, party list at senador po yan ay may senatorial candidate. So wala ngayon ha, maliwanag. Walang absentee voting ngayon. Kung boboto kayo, kasi di ba, yung pagboto nila sa sa barangay election sa chairman, kasama yun doon sa mismo dalawang eleksyon, madidilis ka. Di ba? Madidilis po sila, tama po, pagka hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na election, katulad po yung barangay, yung national and local election ng 2020 po, at itong barangay and SK elections ngayon, pagka po sila hindi nakaboto, hindi po sila makakaboto sa 2025 dahil deactivated po. Yun. After pa ng 2025, sila pwede makaboto. Ayun, kaya nga maraming nagtatanong siguro hindi nakaboto nung nakaraan. Tinatanong nila kung may absentee voting. Wala. Ayan, klaro ha? Wala po. Wala. Ang absentee voting lang po lalabas, kung tutuusin ay sa persons deprived of liberty, yung pong ating mga nakakulong na hindi pa final and executory, yung mga judgment nila ng conviction. So sila po ay pabobotohin natin, Sir Angel, doon mismo sa prison facility o yung sa mismong kulungan kung nasaan po sila. Ang mga balota po nila, basta sila ay mga botante dapat ng barangay na yun po kung saan nandun yung prison facility. Yung po mga balota nila ay amin kukuhanin sa bawat presinto at ito po ay dadalhin sa mismong prison facility. Pero yung nandun na sa Bilibid, yung ay ng mga yung may mga conviction na sa national pagkatapos nag-iintay ng finality, ala na yun. Kasi layo naman. Wala na po. Yung bali ba na lang, kung meron po dyan Sir Angel, dito po sa Muntinlupa, may boboto po na 963 na mga PDLs po dahil mga registradong botante rin ng Muntinlupa po. Ganun? Meron po. Dami ha, 900? Opo, 900 din po. At sa buong Pilipinas po, Sir Angel, meron po tayo 63,300 na mga persons deprived of liberty na boboto po sa buong bansa. Ang laki din pala ha, 63,000. Teka muna, kahit dito sa barangay election, boboto tong 63,000 na to? Opo, dahil ang madami po sa kanya, yung 63,000 na yan, lahat po sila ay rehistradong botante ng barangay kung saan nandiyan po yung kulungan. Ganun kadami ha. Ayan ha, kahit police personnel at mga taga-media, walang absentee voting. Ayun, malinaw, PDL lang. Absentee voting, tama po, sa BSK, sa national and local elections lang sa 2025 sa Mayo. Okay, Chairman, maraming salamat po sa pagkakataon at sa paglilinaw. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Ang chairman po ng Commission on Elections, si Attorney George Garcia. Samantala, isa pang ulat, isang estudyante kritikal matapos naman tagain ng kaalitan ito sa gitna ng kalsada. Susmi naman, road rage na naman. Detalye ng balita mula sa Tacloban, mula kay Jimmy Angay-Angay. May maupay nga agad, Jimmy. Isang estudyante tinaga ng kaalitan sa lungsod ng Tacloban, ginagamot sa ospital. Kinilala ng Tacloban City Police Office ang biktima na si Ibanez, 19 anyos, residente ng Barangay 6 San Antonio Extension sa naturang lungsod. Ang suspect na kilala kay Villamor, 19 anyos, residente ng Barangay 25 sa lungsod ng Tacloban. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at suspect, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa gitna ng kalsada sa kanilang barangay. Dahil dito kumuha ng itak ang suspect at pinagtataga ang biktima, tinamaan sa katawan. Ang biktima ay sinugod sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas, samantalang suspect ay agad naman naaresto ng kapulisan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Maupay nga agad. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Hong Kong. Baon ho ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng Family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin kami
gagamitin, walang problema. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong Family Wrapping Compound Improved Alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Wrapping Alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Wrapping Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Baon din ho ito ng mga kumakampanya ngayon. Siyempre naman, kasi baka mamaya kakamay-kamay kayo pagkatapos bigla kayong susubo ng pagkain mula sa mga nadadaanan ninyong mga kainan, di ba? Magbanyos muna, maglinis muna ng kamay, ha? Si Angelica de la Cruz daw po abala sa pagtakbo para sa barangay at SK election. Magpapapayat daw muna bago mamalik sa showbiz. Nakakausap siya ni Morley Alinio. Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Angelica de la Cruz. Kinumusta natin siya ngayon? Well, abala siya ngayon sa nalalapit na barangay election na kung saan ay tumatakbo pa rin siya bilang chairman ng Longos, Malabon City. Well, ayon kay Angelica, namimiss na raw niya ang paggawa ng pelikula o teleserye sa telebisyon. Pero sa ngayon, hinaharap muna niya ang kanyang pagtulong sa kanyang mga kababayan. Well, nag-gain nga ng konting taba itong si Angelica de la Cruz kung kaya't sinabi niya na matatagalan pa rin ang pagharap niya sa telebisyon o pelikula dahil mas gusto daw niya na pumayat muna bago muling humarap sa kamera. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. At magandang umaga uli kay Barangay Kapitana Angelica de la Cruz. Kap, para magandang gising mo, ha? Mag-ultabayo ka. Ang sabi nga po na madalubhasa, ang sleep deficiency, puyat at stress ang isa ho sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, o yung pong walang kontrol na pagtaba, poor sexual performance at depression. Kinakailangan ho, meron tayong sapat na tulog. Magandang tulog para may magandang gising. Nakakapagpahinga bang katawan? Ayan, dyan po pumapasok ang tulong ng kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas. Ito nga pong Ultabayo. Ang postbiotic po ay na-develop ng mga Hapon. Sinoklas nila yan, inaral, At ang ginawa naman ng Teoxys Health Ventures, inilagay sa isang kapsula para kahit na nasaan kayo, pwede ho ninyong inumin. O hindi ka mukha ng probiotic at saka ng prebiotic na kinakailangan ng refrigeration. Ito hindi, nakakapsul. Gawa po ito sa Pilipinas at rehistrado sa Food and Drug Administration. Rekomendado ng mga doktor. Madali lamang po itong mabili online na available sa Lazada, Shopee at TikTok. Pero pinakamaganda, kumonsulta kayo sa 0917-110-6580. Magtanong ho kayo ng karagdagang impormasyon bago ho kayo mag-avail. 0917-110-6580. Diyan ho kayo magpadala ng inyong mga text. Sa panahon na stressful ang buhay, kailangan natin ang kaagapay, lalo-lalo na sa pagtulog. Kasanggahunin ninyo ang Ultabayo. Sa Zamboanga City, available sa John's Pharmacy. Sa San Pedro, Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy. Earn ng mga yumao sa Mandaluyong City, Colombario, maaari nang iuwi ng kanilang mga kaanak hanggang sa undas. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Pwede nang iuwi ng mga mahal sa buhay ang earn ng kanilang mga namayapang kaanak na nakalagak sa Mandaluyong City, Columbarium. Nagsimula kahapon. Pwede nang i-claim ang mga abo ng mga yumao sa Columbario hanggang sa 30 ng Oktubre. Matay sa Upland Kaluluwa Advisory ng Mandaluyong City Government, bukas ang Columbarium para sa pag-uwi ng earn mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga nabanggit na petsa. Inaabisuhan naman ang mga mag-claim na agad ibalik ang mga ito simula sa Nobyembre 3 hanggang sa hindi lalampas sa isang linggo pagkalipas na ondas. Ginawa ng Mandaluyong LGU ang taon-taong pagpapahintulot na iuwi ang mga abo ng mga yumao para mas maging personal umano ang paggunita ng All Saints at All Souls Day at para hindi na rin dumagsa mga tao sa Garden of Life Park Cemetery. Tinapayuhan naman ang mga interesadong kaanak na makipag-ugnayan sa Garden of Life Park Administrative Office o sa mga pribado nitong sementeryo para sa mga yumao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel.
Istambay ang mga taga-barangay Pamplona 1 dyan po sa Las Piñas. Lakasan nyo na inyong mga radyo. Nag-iikot na si Sherwin Alparo, mamimigay ng pera. Magtatayo ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ng 95.4 million pesos na laga ng rice processing system sa Nueva Ecija at nalawigan ng Quezon. Pumasok ang PhilMec sa kasunduan kay Muñoz Mayor Baby Army Alvarez at Nueva Ecija Provincial Government para sa pagpapatayo ng rice processing system. Ang LGU ng Muñoz ang magiging recipient ng 61.4 million peso RPS. May 2 unit ito ng 12-ton recirculating dryers at isang 2 to 3 ton per hour na multi-pass rice mill. Tatanggapin naman ng Nueva Ecija ng Quezon ang 18 million peso system na may 2 unit ng 6-ton recirculating dryers at isang 1.5 ton per hour na multi-pass rice mill. Lumagdana ng sa Memorandum of Agreement ng PhilMec sa Quezon, Nueva Ecija. Municipal LGU para sa 16 million pesos na laga ng processing system. Ayun, nakinig din. PhilMec, 2021 pa yung pondong yan, ha. Ngayon nyo na lang ipinoprocess. Ay, nako, huli man daw at magaling. Maihahabol din. Pero ang mga taga-lalawigan ho ng Quezon, matagal na ho nakikinabang dito po sa proyekto ho ng provincial government. Bago pa man naging gobernador si Governor Helen Tan, naghakot na ito ng mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang mga produkto na galing po sa kakao. Ang tawag ho nila dyan tangerine chocolate na may mahigit 10 variants. Available sa 0919-095-5935. Kung kayo po ay magre-regalo ngayong Pasko, agahan daw po ninyo ng order. Makipag-ugnayan na po kayo sa tangerinechocolate.ph para makita nyo yung variants at makapag-place ho kayo ng order. Agahan ho ninyo para maihabol po sa inyong pamimigay sa pamasko. 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen, sino ba namang magmamalasakit sa mga produktong Pilipino kundi ang ating mga kapwa Pilipino? Kaya dyan ho sa mga kababayan natin sa abroad. Baka ho po pwedeng isa ho ito sa mga tingnan nyong ipangririgalo sa inyong mga mahal sa buhay. Maganda umaga sa mga taga Carmen, North Cotabato. Oy, happy 67th anniversary. 67th ba? Basta ang magaling na mayor dyan ay si Mayor Roger Talino. Maganda umaga, Pilipinas! Mamimigay muna tayo ng pira. Asa na yun? Ito. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Sherwin. Nako, Angelo, dito pala sa Barangay Pamplona 1 sa Las Piñas City, may artistang tumatagbo rin sa pagkakagawad yan, no? Huh? Si Jimmy Santos. Akala ko si Pepe Pacheco. Bawal na. Alam mo ba, Angelo, sa mga Pilipino na 99.9% ng Filipino adult population nakakaranas ngayon ng panlalata. Bakit? Oo. Sino yung hinahabol mo? Sino yung hinahabol mo? Sige, baka makagat ka ng aso. Ayan. Dahil sa marami nakakaranas ng panlalata, kaya naman tuwing umaga magpapasigla tayo ng mga tao. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ang dami niyong aso rito. Ano ba ito? Mga nakatali naman po yan. Nakatali naman. Pero kayo, bukod doon sa tahol ng aso, ano pa pinakikinggan niyo pag umaga? Sa'yo po. CRH. Nagluluto. Nakikinig na ako yan araw-araw. Ba talaga?
Kontor niya, ayun. Ayun, Angelo, yung kanyang Ayun. radyo. Ayun, oo. Ayun, no? Hanggang kaloob-looban. Sherwin, hanggang kaloob-looban, natuntun mo yan. Oo, ako pa. Sige. Akit ko pa yung mga bahay dito. Mag-akit bahay na ako pa. Para na mahanap talaga yung nakikinig sa DZRH. Ay, teka muna, matanong ko lang si ate. Matanong ko si... Teka, baka masunod yung niluluto. Salome po. Salome. Merly Salome. Ayan, Ate Merly, para marinig Ate Merly. Ate Merly, yan bang mga aso nyo dyan, pinapa-anti-rabies natin? Ay, opo. Yearly po, meron po anti-rabies po sa barangay po namin. Ayan, magaling. So, ibig sabihin, magaling si Kapitan, ha? Ay, opo. Magaling naman po. Magaling. Last term na ba ni Kapitan or electionist si Kapitan? Re-electionist po. Re-electionist. Pero alam mo, mas magaling na magkakapitan dyan sa lugar nyo si Sherwin Alparo. Sabihin mo sa kanya, tumakbo dyan. Tignan mo, Angelo, si Ate Merly. Para nang lalata, umagang-umaga. Gusto mo bang sumigla? Siyempre. Ayan. Para sumigla. Ito lang ang solusyon sa survey na ginawa natin, Angelo. 100% ng mga Pilipino sumisigla kapag inaabutan ng paracetamol. At tawag Tignan natin ang umaga ni Ate Merly. Dahil nakikinig ka sa DZRH, sino pa paborito mong announcer? Si Angelo Palmone. Si Angelo Palmone, speaking ng 1,000 yan! Ayan. Paano lang si Ate Merly? Tignan mo, kumikisot-kisot yung kanya mga daliri. Ayan. Pagkahawak sa mga natanggal ang paglalata, di ba? Ayan. Ano ba sasagot? Maraming salamat po sa DZRH. At buti napagpatyanin kayo dito. Tagal ko ninaabangan na mapatpat dito. Ayan. Diba? Natunto natin sa ating Merly. Takaloob-looban ng Pamplona 1. Opo. Salamat po. Ate Merly. Maraming salamat dito. Ate Merly. Kaya naman. Ate Merly. Tumawag si Kapitan. Tumawag si Kapitan. Hinaan nyo na daw yung radyo nyo. Dinig hanggang kanto. Araw-araw po yan. Maaga pa. Madilim pa. Bukas na. Di ba? Mas ako na piyatang gumisi si Ate Merly kayo sa Kapitan. Thank you, Ate Merly. Magtitinda na. Kaya naman, ito yung paninda niya. Ayan, may mga paninda siyang almusalin. Ayan. Kaya naman napakasipag, lalo pinagpapala dahil nakatutok sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa DZRH, pwede kayo manalo sa DZRH Malacash promo. Ang kailangan lang gawin, itodo nyo na yung pakikinig sa DZRH. Kung may mga radyo kayo, kung may TV kayo, itodo nyo rin yung volume. Kung nakatune in naman kayo sa online, itodo nyo rin yung Bluetooth nyo. At baka kayo na susunod na bilan natin sa DZRH Malacash promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo! Sa serbisyo Pilipino! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at baka kayo na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa New York. Hindi ko ba, New York, USA. At sa mga sugi natin dyan sa Maricaban, Pasay lang yan. Wow, Cagayan. At sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Kamusta na po kayo? At may buntag sa kay Police Brigadier General Nino Rabaya, newly appointed Cebuano Police Director for Controllership ng PNP. May pakiusap si General James Brillante, sana daw ma-release na yung ang claimed na IA second semester 2018 OSP na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Umaga Pilipinas, mahiwagang tunog. Ito muli ang ating mahiwagang tunog. Ang clue ngayong araw na ito, pag hindi nyo pa naman nakuha, ewan ko na lang ha. Yung isang item na ating hinahanap ay kuminsan malambot, kuminsan matigas, mahaba. Yan. Ano yung mahaba na kuminsan mahaba? Mahaba. Kuminsan malambot, kuminsan matigas. Yun po yung pangalawang item na ating hinahanap sa ating mahiwagang tunog. Yun.
Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format ng pagte-text, empty space, name, / contact number / at ang inyong sagot. Libo Bamsens, bawal sa mga pulis pagsapit ng ikalawang linggo ng Disyembre. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. Kuya Angel, hindi napapayagan ng Philippine National Police na mag-leave of absence ang kanilang mga personnel pagsapit ng second week ng Disyembre. Ito ang inanunsyo ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng nalalapit na holiday season. Aniya, asahan na ng publiko na mas marami ang mga pulis na makikita, partikular na sa mga matataong lugar. Ayunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng Kapaskuhan. Magtatagal ang implementasyon nito hanggang sa pagpasok na ng Enero ng susunod na taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Hoy, 20 na lang ha. 20 na lamang po ang units na titira dito po sa GA Tower 2. Kaya pang inihintay ho ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya dito po sa Metro Manila. 50,000 pesos na lamang po all-in down payment ang alok ho nila para ho sa ngayong bare month, habang may natitira pang 20 units. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ang tinutukoy po natin, ito pong proyekto ng West Treasury Realty, yung GA Tower 2, dyan po sa kahabaan ng EDSA Corner Mandaluyong. Puntahan ho ninyo, makita ho ninyo, labi pa lang, panalo na, bonggang-bongga, parang pong 5-star hotel, plus the amenities. Mantakin ninyo, magsiswimming ka sa rooftop, di ba? Kailangan gumamit pa ng drone yung gustong manood sa iyo. O ay imbitahin si Superman para liparan, mag-flyover dun ho sa tok-tok ho ng GA Tower. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ho ni Ginoong Nico Valencia, bakit ka pa mangungupahan kung pwede namang magkabahay ka na? Stop renting, start owning. Umaga Pilipinas. Hindi po quote of the day ang ating iiwanan ngayong araw na ito, kundi isa pong mensahe na gusto nating iparating sa lahat. Meron daw pong isang bata na natanong, ang sabi sa kanya, he was asked, are you a Hindu, Christian, or Muslim? Ang sagot ng bata ay, I'm hungry. Dami ho ngayon dyan. Hindi lamang po sa ibayong dagat, kundi sa maraming panig po ng Pilipinas. Make humanity your religion. Kuya Angel po, si Angel Palma, nagsigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang tanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan.